Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay mga numero. Numero ng performance rating or satisfaction rating ayon na rin po sa survey ng Okta Research sa kanilang tugon ng masa for the third quarter of this year. No? So, tingnan nyo po yan. No, salamat po sa gumawa ng graphics na yan. 4 po na opisyal ng ating gobyerno ang pinipicture dyan. Pero bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction sa bagay na yan, flex ko lang po ang Haiyan Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganoon rin po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members. At ganoon din po sa mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So dito po, napakalaki po ng ibinaba, no? Ibinagsak, double digit loser. Itong third quarter lang naman na survey nitong Okta Research. So mainit na usapin ito kasi yung double digit loser diyan ay ang inyong VP Sara Duterte, no? Tiyak magbubunyi yung mga anti-Sara Duterte diyan o di anti-Dutertes. Magbubunyi yung mga pro-Martin Romualdez. Kasi bakit? Tingnan nyo po yung numero. 6% ang itinaas niya. Oh, ang grabe ito. Bakit po, ang tanong, bakit bumagsak? Bakit nag-double digit down dip? No? Double plunge ang ating BP. No? Masakit po ito. Bakit siya ganyan? Ito po kasi, mga kababayan, ang nangyari dyan. Etong, tignan nyo po tong figure na ito. No? Salamat na rin po ulit sa gumawa ng graphics na yan, ano? Dahil sa confidential funds, yan ang tanong nila. Vice President Sara Duterte is the biggest loser. Uy, merong show niyan, di ba dito? Ang tawag ko nga, double digit loser. Siya biggest loser. In Okta Research, third quarter satisfaction ratings, national survey on top of government officials. So tignan nyo yung difference, ano? July, yung huling na survey, eto naman October, yung comparative nila, yung sa chart na yan, no? Andyan yung mga category, no, national, tapos yung area, nandyan siya. Makita nyo, no? Ang laki ng ibinagsak niya, mga kababayan. From 82% naging 70%. So, sabi diyan, dahil ba sa confidential funds? Yan po, tinatanong nila. No? Dahil ba yan sa confidential funds? Kayo mga kababayan. So, hindi lang naman siya ang loser diyan. Pati ang Pangulong Bongbong Marcos, 65% deep down to 6%. Sino lang mga nagwagi? Ulitin natin. Si Martin Romualdez, si Speaker, 6%. And si Mig Subiri, kahit papano, umangat ng 1%. No? So, saan ba lalong bumagsak ang ratings ni BP Sara dito sa mga area na ito? Tignan nyo po ito, no? Sa table 12 yan, no? Kita nyo? Lahat, yung first two natin, yung Presidente at BP, namula. Ibig sabihin, bagsak lahat. Yung kanilang performance rating. The satisfaction rating, no? Pero si BP Sara Duterte, ang pinakamalaking binagsak niya ay sa Visayas. -16. Si Pangulo sa NCR -12. Pero si Martin, talagang green na green, Sige, konting push pa. Lalong maggagalaiti dito ang mga, alam niyo na, yung mga anti-Martin Romualdez. Ganun talaga. Wala man tayong magagawa dyan, mga kababayan. Kaya nga, di ba, panay ang banat sa kanya. Kasi nga, tulad ng sinabi rin ni Pangulong Duterte, correct me if I'm wrong, na meron si Romualdez na ambisyon na tumakbo pagka-presidente. No? So, yan pong survey na yan ng Okta Research through their tugon ng masa,
Ulitin ko lang, ginawa nung September 30 to October 4. Ang mga na-interview po ay 1,200 adults face-to-face interview with a margin error of plus minus 3%. No? Tapos, ang confidence level niyan ay 95%. So, plus minus 3, buti na lang, hindi pa tumaas. No? Mas maganda sana kung plus minus 1 para mas mababa. Kasi sa margin of error, the higher the margin of error, ano ang confidence mo doon? Di bagsak. Ba't mo pagkakatiwalaan yun? Laki ng margin of error. Di po ba? So, hindi na natin babasahin dito yung mga balita about that. Ang inaano lang nila, no? Bakit bumagsak si BP Sara? Dahil ba sa confidential funds? Dahil ba sa pagbubunganga ng kanyang tatay at ng mga kaalyado ng kanyang ama tulad nung nandun sa Nation Building at yung mga iba pa na patuloy na binibira din ang Kongreso, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, no? Sa mga Duterte natics naman, numero lang yan. It's just a number. Di po ba? It will change. Kasi hindi nyo naman alam talaga 1,200 lang 1,200 lang ang sinorvey. Kung sa mga Duterte natics yan, it is just a small portion of the total number of votes she gathered on the last 2022 election. It doesn't reflect yung 32 million. 'Di ba? Ilan lang ang sinorvey ninyo Nasaan yung 31 million? Ang maganda diyan sa mga survey niya, sinasabi ko nga sa inyo, kahit papaano sana gawin niyo namang mga 25%, no? Yung total population, no, overall ang isusurvey niyo para naman may credibility. Dito parang sinasabi ng iba diyan na wala, pampabango lang yan kay Martin. No, kasi nga yung mga projection nila, ako natatawa na lang ako, natanong ako minsan, ikaw ba, sinong gusto mong tandem dyan? May tandem na po sila Sara, Amy, Tulfo, Romualdez. Ako sabi ko, wala akong dyan, hindi ko pinapansin yan kasi napakalayo pa. Hindi naman ako yung, yung projectionist. Ang sabi ko nga sa inyo, worry about today. Saka na ako mag-worry for tomorrow. Pero kasi yan, sa iba kasi, sabi nga nila, kung may bala kang tumakbo for national position, dapat nagre-ready ka na, naghahanda ka na. Sa palagay nyo ba, yung 4 na nabanggit, even si Tulfo, no? Pero mukha si Tulfo, ambisyoso Pasensya naman, sa mga Tulfo natics, mukhang yan, siguro tatakbong pagka-presidente. Pero ako, antayin ko muna. Siguro mag-antay ako ng 3 more years, 26 or 27, no? Yung early 27, malalaman mo na ang galawan ng mga yan no? Pero kasi ang mga Duterte, minsan sabi, ito, iba pala ginagawa. Di ba tactic yun? Taktika daw nila yun. Ewan ko sa inyo. Ang dami kasing mga, yung mga parang kampon ni Nostradamus. Di ba? Mga projectionist, mga can tell the future. Yung parang maglaglag ka lang ng coin dyan, no? I will tell you your future. You will not win the lotto. Ay nako, wag ka na tumaya ng lotto, no? So pasensya naman sa mga fans ni Sara Duterte, ganun po talaga. Sabihin nyo na lang dyan, it's just a number. It doesn't reflect what she's doing right now. Hindi naman siya umiimik, no? Dami niya ngang ginagawa. Umaakyat siya ng bundok. Namimili ng mga halaman. Bumoto nga siya, bumoto. Di po ba? Bumoto. Di ba? Sabi niya nga para sa pagkakaisa, bumoto kayo. Di ba? Nasabi niya na rin yun. Unity. Vote. Tama naman. Tama yung panawagan niya. Marami po siyang ginagawa. Kaya wag po kayong ganyan. Kung akala naman ng mga Martinatics, si Martin lang at Kongreso ang nagtatrabaho, mali po kayo. Tatrabaho rin si Sara. Mas lalong nagtatrabaho ang presidente ko, pero bagsak nga lang siya. Pero wala. No? Ang tawag nyo dyan sa mga yan, the unbothered leaders.
Di ba? Hindi ko masabing unbothered king or queen eh. Sabihin ko na lang leaders. Kasi sila ang VP. Siya ang presidente. May speaker. May Senate President. Bothered ba sila dyan sa sa mga numero? O mamaya, sasabihin natin dito kung ano yung sinabi ni Martin Romualdez dyan sa survey na yan. No? Yun nga lang, siyempre, babatikusin ka pa rin, Martin. Kasi nangunguna ka na. Lalo kang titirahin ng mga Dutertenatics. Yari ka. Ilabas mo na daw kasi yung libro. At hindi sila magbabayad ng tax. Di wag kayo magbayad ng tax. Di lahat kayo kulong. Di ba? Di ba yung ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Inisyu yung kanyang mga, ang tawag nyo doon, tax returns. Hindi daw siya nagbayad ng tax. Di ba may moral turpitude yan? Kung gusto mong lumaban ng tumakbo ng posisyon sa gobyerno, talo ka na, disqualified ka na kasi may moral turpitude ka di ba? Hello, Marcoleta? Yari kayo kay Marcoleta, hindi kayo makakaano. Kaya bahala kayo kung susundin nyo si dating Pangulong Duterte na huwag kayong magbayad ng tax hanggat hindi nilalabas ni Martin ang libro, sige, sirain nyo yung inyong political career. Natatawa lang talaga ako dito. Kaya minsan, ayaw kong tinatopic tong survey na to kasi numero lang yan no? Pero, it gives a perception to the people. Kasi pag nakita nila yan, ay, ang taas ibig sabihin, mukhang mabango. Diba? Kasi pag mataas ang numero mo sa survey, mabango ka. Bentang-benta ka. No? Pero pag ikaw ay bumagsak, tulad nung kay BP at kay PBBM, ay, mukhang hindi nagtatrabaho. Mukhang may issue. Ganon ang tao The perception. It gives them the narrative. Diba? At sinasabi nga ng ilan, ulitin ko lang, na yung Okta Research, itong tugon ng masa survey, pinababango si Martin. Pinaaangat. Huwag naman kayong mag-alala dyan, mga Dutertenatics. May kakampi naman kayong survey firm. Diba? Meron Meron dyan. It starts with letter P. Diba? Alam niyo yan, tingnan nyo. Antayin nyo yung lalabas na latest survey niyan kung anong quarter, kung third quarter o fourth quarter. Tingnan nyo. Si naman ang mataas dyan? Si BP. Siyempre, ibabagsak si PBBM ko. Si PBBM ko, hindi naman natatakbong presidente yan sa 2028 Unless there's something drastic happen. Kaya yung aking presidenteng PBBM, unbothered president. Tuloy lang ang trabaho, di ba? Pero si Martin, saka si Sara, si Mick Subiri, hindi yan. Hindi nag-aambisyon yan. Diyan ka muna sa Senado, Migs. Itong dalawa, yan ang pinagsasabong sa pula, sa puti, sa angka. Doon na ako sa green. Dalawa yung green na yan. Si Sara, green. Si Martin, green. Bakit naging green si Martin? Tingnan mo, di ba, umangat kulay green? Doon ako sa green. Pero sa totoo lang, sa aking opinion, ang presidente ko, wala dyan Iba po yung naisip kong tatakbong presidente, kaya sorry naman kayo Hopefully, tumakbo siya. Pero kung hindi, tingnan na lang natin kung sino talaga ang may paninindigan dito sa mga to. No? Okay, so yun lang po, no? Mga Dutertenatics, huwag kayong malungkot. Meron pa kayong kakamping survey firm. No? At ito, yung mga numero na yan, it is just the battle of the numbers. Magkakatotoo yan kung kayo ay lalabas at buboto. Ayun lang yaw. Pero sabi ko ulit sa inyo, it's the perception. It's the narrative that instill to the mind of the people. Matatandaan at matatandaan nila yan. Di ba? Kayo ba nakalimutan nyo na yung mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte? Hindi. Di ba? Kasi kayo naman diyan sa Kongreso, binastos nyo kasi ang anak niya. No, doon sa kanyang confidential fund na hindi naman nagastos, sabi ni Presidente. Yan, si Presidente.
Sometimes hindi filter din para hindi nahuhuli. Di daw nagastos pala tinatanong nyo pa. Kayo naman, no? Binalik na yata. Kayo naman. O eto po, siyempre, mataas yung numero ng kanilang boss, di ba? At sila ay binibira ng dating Pangulong Duterte. Ilabas nyo yung libro. May mga MOOE kayo dyan. May mga pork barrel kayo. Ha? Hindi niya alam, yung anak niya, isang congressman. wala naman siyang pinatutungkulan kung sinong congressman ang may pork barrel. Basta sinabi niya, kayo dyan. Ha? Meron kayong pork barrel. Ikaw, Martin, pinalamon mo ng kwarta ang mga congressman. O nakalimutan niya siguro, si Paulo Duterte ay congressman. Ikaw, Pulong, ha? Lumamong ka pala rin ng kwarta, sabi ng tatay mo. Grabe ka naman. Iluwa mo yan. Ibalik mo yan. Hindi po ako nagsabi noon, ha? Kasi yung pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte, general. Wala po siyang binigay na pangalan, but he used the term Congress. Oh, di ba? How many are there in the Congress? It has a Senate and the lower house. Oh, kung lower house man yun, nasaan yung anak niya? Di siyempre, pinalamon din ni Martin pala si Pulong Duterte. O kayo dyan, wag kayong magagalit sa akin, ha? Ina-analyze lang natin yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Huwag niyong sasabihin, hindi kasama dun si Pulong sa usapan. Mga ano pala kayo? Ibig ba sabihin, hindi congressman si Pulong? Sinabi ng Pangulo, kayo dyan sa Kongreso? So, ibig sabihin, pag sinabing Kongreso, exempted yung anak niya? Wow! Ang galing yung dumipensa. Nasaan ang rationality? Di ba? Para lang madupensahan nyo yung Duterte, exempted si Pulong. Wala yan yung exemption to the rule dun. I-analyze nyo yung sinabi ni Pangulong Duterte. O baka sasabihin nyo naman, hindi, ganun talagang magsalita ang Pangulo. No? Magaling siya sa mga taktika. Utot ninyo. Tigilan nyo nga ako sa mga taktika ninyo. Depend pa mora. May magdi-depend dyan na hindi kasama si Pulong sa pinakain ng kwarta ni Speaker. Ha? Ayun ang sabi ng dating Pangulo ninyo. Ha? O, sige nga. May binanggit ba siya doon? Na, si ganito ang pinakain ni Martin. Wala! Yung House of Representatives ang pinakain ni Martin ng pera dahil dun sa MOOE, pork barrel scam ninyo, whatever. Kayo talaga dyan, no? Para lang makadepensa kayo, eh. Ang hirap kasi kay Pangulong Duterte, di niya naisip, ay may anak pala ako na nasa Kongreso. O diba, sapul na sapul. O eto po, tuwang-tuwa po yung mga mambabatas, no? Ito, babasahin na lang natin tong mga to, yan po, tingnan nyo na lang po yan. Ha? Si Representative Peter Miguel, it simply means we're on the right track. It resonated with the general public, at least everything that we did went not just for naught. Yung naught, parang hindi naman napunta sa wala, yung pinaghihirapan namin. All our efforts under the leadership of Speaker have paid off. They started bearing fruit now. Ayan, sabi ni Christian Unabia. Ha? Ito naman si Barbers. It further affirms our view of Speaker Romualdez, who is a quiet but good general. Walang masyadong satsat, trabaho lang. Ayan, sabi ni Ace Barbers. Ito naman si Bambi Imano. The trust given by the people to Speaker Romualdez mirrors the trust they also give to the institution he leads. Ayan po, ha? 4 na congressman. Ha? So, siyempre, sabi nga ni Pangulong Duterte, pinalamon daw kayo ng pera, kaya siguro ganyan kayo, tuwan-tuwa kayo. Di ba? Kaya sila nagsasalita ng ganyan. Nang sasabihin ng mga Duterte natin, siyempre, kayo ba naman palamunin ng pera, di ba? Kaya siyempre kakampi rin kayo. Eto pa, isa pang congressman, balita sa Manila Bulletin. Octa survey results
show Pinoy's backing of confidential funds realignment speaker. Oh. Ayun ba yung tinanong doon? Di ba sinabi performance? Satisfaction? Ang tanong bakit napunta dito sa confidential fund? Di ba hindi yung tanong doon, dahil ba sa confidential funds kaya bumagsak ang ni Sara Duterte ng double digit loser siya? Hindi. Ang tanong performance satisfaction rating. Oh, bakit napunta sa confidential fund? Meaning, kaya siguro siya bumagsak ng 12%. Hindi nakita ng tao na nagtatrabaho siya. Wala siyang performance. Ganon din ang Pangulo, 6% nga Hindi naman tungkol sa confidential funds yung tinanong. Ayun yung nagagawa, sabi ko sa inyo. Ayun yung nagagawa ng pag ikaw na implantahan na ng mga impormasyon tulad ng mga disinformation or misinformation. Yun ang nangyayari. Nagiging clouded na yung judgment mo. Kasi yung tanong dun di ba? Nabasa nyo ba yun doon sa top right? In the performance rating. Based on their performance, satisfied ka ba sa trabaho nila? O sabi siguro nung isang survey, ng puti, confidential pa nga inatupag nitong mga to. Wala! Lalo na sa Visayas. Hindi sila satisfied sa performance ng BP. Ang Pangulo sa NCR. Alam ko kung saang bayan siguro nagbagsak kay Pangulo dyan. Pero hindi ko sasabihin. I-message nyo ako. Dito naman si Speaker Gonzales. Si Speaker tuloy. Ito naman si Gonzales naman. Napunta ka naman sa confidential funds, parang layo naman. Pero basahin na rin natin. Ayan Ito sabi niya. The Okta Research 2023 third quarter survey was conducted between September 30 and October 4. That's when the controversy around the House decision to reallocate CIF, yung Confidential Intelligence Fund, from civilian offices to agencies that had to do with national security was brewing. Ayun ang sabi ni Gonzales. He surmised that people were aware of the issue due to its wide coverage in mainstream and social media. Yun nga po, di po ba? They agreed with the House decision as reflected in the significant increase in the levels of their trust and their approval of the performance of our leader. Ibig sabihin, hindi daw nagtatrust at nag-approve sa performance yung mga taga negative 16 Visayas area kay Sara Duterte. Oy, ikaw dyan, BP, magpakitang gilas ka nga. Di bale, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. BP Sara Duterte. Tiyak tataas ang rating mo sa last quarter of this year. Sa papanong paraan. Kasi di ba umakyat ka ng bundok? Yun, aangat yun. Kasi top yun Top. Di ba? Top of the world. Makyat ka ng bundok. Yun sa Cebu. Saka dun sa Mount Apo. Yun, tataas ang survey mo. Oo, at naalaman nila, namulot ka ng mga basura. Ayan, makikita na nila yung mga nagbigay sa'yo ng sumagot ng mga red dyan, yung mga no, yung mga rate na ang pinakamababa ay 1, mataas ay 5, nirate ka ng 1 o 0. Yan, makikita nila, ay nagtatrabaho naman pala si BP. Ayos yan. Ang gandang impact niyan sa national natin, sa ating kabuhayan, yung pag-akit ng bundok. Dahil namulot siya ng mga basura. Nakita niya yung mga plight ng mga magsasaka doon. Paano sila magtanim? Ano ang tinatanim nila doon sa Cebu? Yung nagpunta siya ng greenhouse dyan sa Quezon City para mamili ng mga halaman para sa bahay niya. Ayan. National, yan. Malaking tulong yan sa ekonomiya kasi climate change. Ayaw mong mainitan ng bahay mo? Less gastos ka ng aircon para hindi ka nagagamit ng mga humidifier sa bahay mo, bumili ka ng maraming halaman. Ganun po yan. Tataas ang survey niyan pagdating ng last quarter. Yun po yan, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Kaya wag ka nang magtampo BP. Saka trabaho lang. Don't mind the noises. Saka sana, sabihan mo yung iyong ama, wag masyadong matabil. Pasensya naman, Kasi minsan, may lumalabas na salita si Presidente
Na-analyze tuloy. Na-implicate ka tuloy. Nasama ka. Hindi ka nga nagdaldal, pero yung ama, panay ang depensa sa'yo, tinulig sa ang House of Representative. May mga sinabi pa, huwag kayong magbayad ng tax. Sabi naman ng mga Duterte natics, hindi ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Nako, Diyos mio. Panoorin nyo nga maigi yung video. Hindi po yung joke. Walang matalinhagang sinabi doon. Para lang, sabi ko sa inyo, para lang makadepensa eh. Hindi, magaling talaga sa tactician ng Pangulo. Prosecutor yan dati. Etche. Huwag nyo nga akong pinag-uuto. Diba? Depensa pa more. Hindi nga nagastos pala eh, yun. Kaya ganyan. Napunta sa confidential fund. Kaya nga, diba? Pinalabas sa TV, sa newsprint, sa social media. Ayun, tumino sa isip. Ay, grabe itong babae na ito. Malakas ka palang gumastos, ha? Lumamong ka rin pala ng kwarta. Pare-pareho pala kayong lumamon ng kwarta. Sabi nung tatay mo, pinalamon ni speaker ang Congress ng kwarta. Ikaw naman, sabi nila, lumamong ka ng kwarta, yung 125 million. Kaya pala hindi nagastos eh. Ikaw, yun! Kaya pala hindi nagastos. Lumamon, kinain nyo pala. Walang iya kayo. Ang lakas mga asar nito. Sarcasm lang ha, huwag kayong magagalit sa akin. Eto po mga kababayan, may isa na namang mambabatas na nagbigay ng kanyang pahayag sa magandang ratings ng kanilang amo. Siya po yung chairman ng Appropriation Committee. Tiyak to, si Saldico. Bibirahin din to ng mga Duterte natics. Siya ang chairman ng Appropriation Committee. Dahil sa kanila, nawala yung kwarta nung kanilang amo yung CIF di ba? Baka sasabihin, baka gusto nyo lang lamunin. Di ba? Sabi ni FPRRD nilamon daw nila dahil si Martin ang lakas pala magpalamon ng kwarta si Martin. Saan ba yan? Saan ba kayo lumalamon ng kwarta? Invite nyo naman ako. Di ba? Saldico, House doing something right after Romualdez trust rating surge. Quote, I believe if the Filipino people continue to put their trust in Speaker Romualdez leadership, then the House must be doing something right. Wow, ang galing naman. It is my humble assertion that legislative work under Speaker Romualdez complements the efforts of the administration of PBBM. Government programs are made possible through a competent, streamlined, but exhaustive legislation process put in place by the Speaker. We have just passed the national budget that is envisioned to implement the goals and aspirations of the President for the people next year. And the leadership of Speaker Romualdez made this possible. This is the reason he has a high trust rating, because we, as lawmakers, emulate his hard work. We are delighted to witness the substantial surge in trust and approval ratings for Speaker, which reaffirms the faith of constituents have in his leadership. Yung sabi naman ni Franz Pumaren. Wow, talaga naman lahat po sila nagsipsipan na, Hindi ko na po babasahin lahat dito yung iba kasi nagsipsipan na lang ito. So, nakita nyo yung numbers, di ba? 60% o 61% kay Martin, 70 kay Sara. So, 9% na lang, Martin. Kaya pa yan. Kaya mo pa yan. Go, go, go. Pero, wag kang pakampante. Kasi may kakampi po na survey firm ang Sara Duterte. Di ba? Kaya, wag kang, matutulog sa pansitan. Di ba? Ayan po ang mga pinagsasabi nila. Siyempre, kakampihan nila yung kanilang amo. Kaya naman talaga, wag na kayong dyan, mga Duterte natics, wag na kayong masyadong magtampo sa Okta Research. Ganun talaga. Malay nyo, sa fourth quarter, mataas din ang numero ni BP Sara Duterte ninyo. Eto na po. Last na to, kay Romualdez. Romualdez deflects credit from high ratings, hails House collective effort. Ay, nako, napaka-humble naman, Sabi niya, deflects daw. Dinideflect mo. Hindi. Sa mga yan. Sa House yan. Hindi lang ako. Di ba? Humble, Oy, nako, aangat na naman ng 9% to.
Ang galing. Di ba? Humble ka pa dyan. Ito sabi niya. These ratings are not just numbers. They mirror the dedication and teamwork of the hardworking members of the House. Every decision made, every bill passed, is a result of our united efforts to serve the Filipino people. Surveys like Okta are more than just statistics. They are indicative of the people's sentiments on pressing issues, providing us with insights that are crucial in shaping our legislative priorities. Oh, yun pala yung deflection. Deflection daw. Dinideflect niya para sa House. Hindi lang daw siya yun. Pero sabi niya, ang galing ano. Surveys like Okta Research. Pero ito po yung kulang doon, no? Na sinulat doon sa, ano na yon. Our focus remains on addressing the pressing issues that affect our countrymen and ensuring that we remain transparent, accountable, and responsive to their needs. O, ayun po yung sabi ng inyong butihing Speaker of the House, Martin Romualdez, na sinasabi nila na front runner na tatakbo para sa election ng presidente sa 2028. Napakalayo pa, no? Para sa akin yung mga ganyan lang, opinion lang po ito. Para sa akin yung mga nagsasabing ganyan, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Pampabastos po yan sa current administration ngayon. No? Antayin nyo na lang. Sabagay, karapatan nyo naman yan. Pero sa akin, hindi ako hindi ako magbibigay ng opinion kung sino yung tatakbong presidente sa 2020. Napakalayo pa po. Ang i-focus natin ay yung trabaho nila. No? Huwag nyo nang kagatin kasi yung mga ingay-ingay dyan. No? Wala na kasing ma-issue sa administrasyong ito, kundi ang pinagtutuunan na lang yung pagpapala mo ng pera sa mga mambabatas. Di po ba? Hindi nga nag-iingay yung inyong Vice President, pero ginatungan nung mga nagkukunwaring mga kaalyado niya. Sabagay, yung tatay niya, siyempre tatay yan. Di ba? Poprotektahan niya yan. Ganyan po naman lahat. Pero minsan kasi, let her do her battle. No, kaya niya yan. Kaya tuloy ang tingin tuloy kay BP Sara ngayon, you're the biggest loser based on that research. No, double digit loser ka. Oh, tapos sasabihan pa siya, spoiled brat, no, hindi kayang magsalita, ang pinagsasalita ay magulang, tanda-tanda mo na, adult ka na, hindi ka pala marunong magsalita, hindi mo kayang ipaglaban ng sarili mo. Oh, ayun. Oh, sinong nasisira? Oh, di siya. Oh, that reflects daw doon sa survey. Pero sa akin, no, meron lang yan. Kaya mo pa yan. At may kakampi ka pa na isang survey firm. Tiyak, pakaangatin ka niyan. At ang titirahin ngayon dyan ay si Martin. Naku, Martin. Kung ako sa inyo, magtrabaho na lang kayo. Let your work do the talking. Yun. Tama po ba? Diba? Let your work do the talking. Yang mga yan, yes, maganda for the meantime, pero it might change. Continuous change yan kasi 5 taon pa no? Yun lang sa akin, mga kababayan. Pero yung mga Duterte natics, sasabihin lang nila, numero lang yan. Pero bibirahin nila si Martin. Yung kay Martin naman, welcome yan. Positive po yan. No? Di po ba? Sa mga anti-Duterte, bebuti nga, sasabihin nila sa inyo. Bebuti nga, spoiled ka kasi yan na napapala mo. Ay, ewan ko sa inyo. Pero kayo po, ano pong masasabi nyo dyan, no? Sa double digit drop ng satisfaction rating ni BP Sara Duterte, ganun din po pa kay Pangulong Marcos na 6%, no? Si Pangulong Marcos, the unbothered president. Pakialam yan. Tatrabaho lang yan. So, bahala na kayo dyan sa tatlo. Kasi si Pangulong BBM, hindi naman yan tatakbo ng presidente. One and done. Yan po yan. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.